Paano kung sabihin ko sa'yo na, ikaw ang problema? Hindi ka tamad, hindi ka mahina, at hindi ka kulang sa disiplina. Ang totoo, niloloko ka ng sarili mong utak. At sa ating episode ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano to napatunayan ng science. Ito ang Squawk TV at pag-uusapan natin ang isang katotohanang hindi itinuro sa akin sa school pero araw-araw akong tinatalo. Ang malaking kasinungalingan na pinaniwalaan natin. Lumaki tayong pinaniwalaan na pag gusto mo, kaya mo. Mind over matter. Disiplina lang yan. Pero bakit kahit gustong-gusto mong magbago, hindi mo pa rin ginagawa? Bakit tuwing January 1, motivated ka, pero January 10, pagod ka na sa sarili mo? Science ang sagot. Para saan talaga ang utak mo? Ang utak mo ay hindi ginawa para maging masaya ka, maging successful ka, o maging best version ka. Ginawa ang utak mo para mabuhay ka. Noong panahon ng mga ninuno natin, walang goals, walang dreams, walang productivity apps. May tatlong importante lang noon: pagkain, kaligtasan, pahinga. Kaya hanggang ngayon, tuwing may gagawin kang mahirap, ang utak mo automatic sasabihin, delikado yan, pagod yan, bukas na lang. May chemical sa utak mo na tinatawag na dopamine. Ito ang reward system ng utak. Problema, mas gusto nito ang instant kaysa future. Kaya mas pipiliin ng utak mo, TikTok kaysa libro, fast food kaysa healthy, tulog kaysa workout. Hindi ka mahina. Mas mabilis lang ang dopamine sa cellphone kaysa sa pangarap mo. Alam mo bang ang utak mo ay allergic sa pagbabago? Sa science, ang tawag dito, status quo bias. Kahit pangit ang sitwasyon mo, mas pipiliin ng utak mo ang pamilyar kaysa sa hindi sigurado. Kaya may mga taong ayaw iwan ang toxic relationship, ayaw umalis sa trabahong ayaw nila, ayaw subukan ang pangarap. Hindi dahil mahina sila, kasi takot ang utak sa unknown. Ang pinakamalupit na katotohanan. Hindi ka kalaban ng mundo. Hindi ka kalaban ng ibang tao. Ang kalaban mo, ang utak mo. Pero eto ang good news. Pwede mo itong turuan. Hindi sa pilit, hindi sa motivation, kundi sa system. Paano talunin ang sarili mong utak? Una, gawing maliit ang pagbabago. Kasi ang utak hindi natatakot sa maliit. Ikalawa, i-attach ang bagong habit sa luma. After toothbrush equals 5 push-ups. Ikatlo, huwag kang umasa sa motivation. Motivation ay emotion. Emotion ay pansamantala. Ang system, tahimik pero effective. So ngayon, alam mo na. Hindi ka sirang tao. Hindi ka late sa buhay. Hindi ka kulang. Pero eto ang tanong. Kung alam mong niloloko ka ng utak mo, patuloy mo pa ba itang paniniwalaan? Ito ang Squawk TV. Kung gusto mo ng ganitong usapan, hindi para mang-inspire, kundi para magising. Subscribe ka na.